Shout out sa lahat ng mga unbearable subscribers. Muli, humingi ako ng paunawa. Pasensya sa inyo. Kasi isang buwan tayong hindi nagkita-kita. Nagkaroon po ako ng karamdaman, sakit. Napasabay pa sa mga brownout, baha, at kung ano-ano pa. Kaya eto, nakikisawsaw na rin kami sa mga flood control scandals na talaga namang kinauugnayan ng ating ilang mga kilalang personalidad na sa politika. Pero this time, gusto namin makishout out sa mga naghahanga ng Don Bell, yung pagsasamahan ni James Reid at saka ni Catherine Bernardo, ang Francet, ang nangyaring sa kina Marco Gumabo at Christine Reyes, at saka si Julia Barreto at si Gerald Anderson, and of course ang Maclis na nung supposedly nung nakaraang July pa natin dapat na i-podcast, pero nakakuha tayo ng mga update sa nangyari nga sa kanila. Kaya unahin na natin ang Maclis. Ito yung mga love team na pag-uusapan natin, pinagsama-sama ko na sa isang episode na yun na nga, finally nga po ay tinuldukan na ng couple na ito o mag-partner na ito ang kanilang matagal din namang naging pagsasama na nagbunga pa ng isang anak, at sabi nila mas mabuti na yung maghiwalay sila as friends dahil talagang sinikap naman daw nilang magkaroon sila ng maayos na samahan. Kaya lang may mga bagay talaga sa mundo sa magkarelasyon na talagang kailangan ng tuldukan ang pagsasama para sa ikabubuti ng lahat. So after nga po na pumutok yung issue na yan, na syempre ginamit sa social media lang natin lahat yan nakikita or ang tawag doon sa social media, through their social media accounts nila ipinahayag ang mga ganyan. And after nga that, parang nanahimik yung magkabilang kampo. Alam naman natin si McCoy natapos lang ang kanyang exposure sa Batang Quiapo na talaga namang kumbaga at high level kumbaga na pinapurihan ng kanyang husay. And si Eli Sozo na magaganda rin naman ng exposure, kaya lang kumpara dati na talaga nagbibida siya, na relegate siya doon sa mga supporting roles na ang galing din naman talaga niyang umarte. At hindi ko na isa-isahin yung mga nilabasan niyang series ng husay-husay niya, but para sa kapakanan ng kanilang anak, mag-open pa rin ang communication nila, mag-co-parenting pa rin sila, pero hindi na nga po sila nagsasama sa iisang bahay, diba? Kaya hindi natin alam kung one of these days i-reveal nila or ikukwento nila sa atin kung sila ba'y nagkabalikan or what. Pero as of now, mga ilang buwan na rin na nakaraan, 2 buwan na rin since i-anunsyo po nila ang kanilang paghihiwalay or breakup nila, ituloy-tuloy na. Well, good luck, at sana yung mga Maclis fans na subscribers din po ng aming Unbettable channel, ipanalangin po natin ng matiwasay nilang ugnayan bilang nanay at tatay ng kanilang anak, nag-iisang anak, di ba? And speaking of hiwalaya breakup, finally nga din lumabas na sa publiko itong si Christine Reyes. Sinasabi na niya na nakikipag-date na siya ngayon sa isang non-showbiz guy na binalita na rin naman natin kung sino, di ba? Yung parang political officer ito na sangkot din sa politika, na madalas niyang nakakasama ngayon. At itong si Marco Gumabaw nga na hindi rin naman nagsasalita, pero yun na, since naghiwalay din sila at official lang inanunsyo ito sa publiko, parang wala naman masyadong naging interesado na sa takbo ng kanilang mga kare, especially si Marco na nung mga nakaraang panahon talagang halos sa bawat proyekto niya sa Viva, nandoon siya, kasama siya, kung hindi man siyang bida, isa siya sa mga bida. And si Christine nga, well, sana maligaya siya. And after nga ng eleksyon, again, may kinalaman sa eleksyon, sinabi na lang nga niya na hindi na sila nagkakamabutihan dito ni Marco. So, let's keep it that way. Di ba? And isa pang napapabalita na medyo nag-cool off, itong sina Julia Barreto at si Gerald Anderson. Itong si Julia, nung huli kong nakapanayam, nung i-launch ang kanyang BB beauty product or lip conditioner product under Viva Beauty, ay ang payat-payat niya kumpara doon sa mga una naming beses na nakikita kami. Mas payat siya ngayon, mas payat na, alam mo na, lalo pat hindi naman siya biniyayaan ng napakagandang front or dibdib, talagang lalong naging obvious yung kapayatan niya kasi lumalabas na talaga yung mga ribs niya. Pero sinabi naman niya, pinagmamalaki niya na she's happier now, may peace of mind din siya. Hindi natin alam kung ano ibig sabihin natin noon kasi reading between the lines, ay talagang bawal ipatanong sa kanya ng mga organizer yung
usapin or issue na di umano nga ay naghiwalay na sila na Gerald, pero ang lumalabas nga sa mga balita is parang nag-cool off lang kasi itong si Jen naman ay very busy sa kanyang mga ginagawa. In fact, sinusubukan na nga niya yung mag-direct at may mga ilang eksena na po dito sa kanyang series na Sins of the Father na umi-air po sa ABS Kapamilya Channel, na siya na ang nagdi-direct at na-excite siya doon. Although inamin niya nung minsang pinapanood niya sa kanyang nanay yung mga rushes ng mga ginawa niya, na napaiyak pa nga niya yung nanay niya kasi hindi niya akalain na magle-level up ang kanyang anak bilang actor-director. Natuwa syempre si Mami Vanjie. And doon nga na-reveal ni Gerald na hanggang sa mga panahon ngayon ay parang pinipressure na siya ng kanyang tatay na magkaroon ng anak. At speaking of anak, na chismis pa nga, lumabas pa nga pangalan ni yung singer, si Gijet si Gijet, yung produkto ng Tawag ng Tanghalan, na nagkaroon sila ng project ni Gerald nung pandemic na hindi natin alam kung ano nangyari dun sa project na yun. At hindi ko rin napanood yun And na-chismis na naanakan di umano niya, ganyan-ganyan, na syempre naman dininay at walang katotohanan. So, lumalabas ang lahat ng mga issue na to sa gitna pa rin nung sinasabing nag-cool off yung dalawa, kasi ang huli natin balita dyan, inihatid ni sa airport itong si Julia bang nagatid, baliktad. Sino ba doon ang nagatid sa airport ng papuntang abroad? Si Julia bang nagpunta? Tama, si Julia nagpunta, inihatid ni Jess, something like that. Anyway, so, ang tabayanan din natin yung mga ka-team Unbettable kung ano ang latest na gaganapan dyan. Pero as we speak, sabi ko nga kailan lang ito? Last September. First week ng September nung makausap namin si Julia. At sabi nga niya, masaya siya at may peace of mind siya sa mga panahon na to. At nilaunch nga niya yung kanyang BB Lip Conditioner na may 4 na variants. 4 na variants yun. Basta, mga anong variants, nakalimutan ko ano yung mga variants. Pero dahil baka may mangulit na naman at may mag-emote na naman sa akin, babanggitin ko kung ano mga variants na yan kasi naisulat ko yan Naisulat ko yan. Wait lang kayo mga kaibigan dyan. Variants. Chocho. O yun. Dito. Ayan. 4 na variants yan. Ang lip conditioner na BB gaya ng Sweet Nectar, Beekeeper, Honey Dip at BU. Yun. Ang gaganda naman. Sana pala pinasuot mo sa akin, pinagamit mo sa akin yung lip conditioner. Meron ako dyan. Yung kay Julia Barreto na feeling ko naman. Although sabi ni Julia, dinededicate niya daw yan kasi yung kapatid niyang si Erich, na bunsong kapatid niya, ang nag-introduce sa kanya at nag-inganyo sa kanya na pasukan itong mga beauty product business na to. Na ito na nga, ka-tie-up na nga niya ang Viva Beauty. And very soon, maglalabas pa siya ng ibang mga products. So, happy-happy lang. At habang happy rin siya sa kanyang stint dyan sa Itbulaga, na sobrang nagiging jologs na rin siya, at yung participation niya sa Itbulaga Dabarkans ay talagang totoong-totoo. Diva Bongga. And of course, sa mga Francet fans naman dyan na nasa Sins of the Father nga, masayang-masaya rin. Tapos may ongoing silang sinushoot na entry din nila sa Metro Manila Film Festival, mula sa Regal yata ito or kung anong outfit man. Sabi nila, Steve going strong at masayang-masaya ang sama nilang dalawa. Although may mga intriga sa side, pero sinisikap especially, sabi ni Seth Fedelin, na parang siyang nagdadala nung kanilang tandem ni Francine Diaz. Sabi nila, happy lang, kulang tayong lahat. O, siya ang update natin dyan And of course, ang Don Bell na balita nga natin na habang sa shoot na sa Bulacan, nitong pelikula na pinagsasama ni na Inang Maria Marisol Soriano, Piolo Pascual, si Kyle Echariba was there. Hindi ko alam kung nandun si Kyle. Tapos si Joshua Garcia, tapos si Bel, ano nga apelyido ni Bel Mariano. Tapos dumalaw nga doon si Donato, 'di ba? Si Donnie Pangilinan na hindi naman siya kasali sa movie, napapapatunay lamang na fresh at inain pa rin ang tambalan nilang dalawa. So, ang tabayan na lang natin, lalo pa si Donnie ngayon ay parang may kinasalihang grupo. Ibabalita natin ito sa susunod na episode. May sinilihan siyang grupo dito sa ASAP na kinaaliwan talaga, nag-super click sila dun sa sa London. Yun sila grupo nila ni Nairobi. Ibabalita pa yan sa ibang episode. So yun, and ang latest nga, eto na nga po, na who would have thought na ang James Reid at saka ang Catherine Bernardo ay magkakasama, considering na in the previous years, talaga namang solid ang Kathniel,
Catherine and Danielle, James and Nadine, ang Jadine, and ang Lizke na nagkaroon tayo ng episode nung mga nakaraan. And this time, may project silang pagsasamahan na excited ang napakarami. Kasi di ba, sino mo mag-aakalang ngayon palang 2025 or sa mga susunod na panahon, pwede palang magsama ang mga galing sa magkakaibang love team at susubukan. And so far, so good ang magandang mga feedback at reaction na natatanggap after nila magkaroon ng mga photoshoot, ng mga look test, etc. Dahil na-excite nga ang lahat. At ang latest nga nating nabalitaan dito, makakasama nila si Maha Salvador na parang magbabalik din. Ito yung balik teleserye ni Maha after so long na nawala siya, after pandemic, nagkaroon siya ng show, nanganak siya, at eto ngayon, bumuli siyang babalik bilang siguro, ano ba siya, karibal ba siya or what, hindi natin alam. Aantabayan na natin yan sa pagsasama ng James Reid at Catherine Bernardo. Okay, on that note, salamat. Sana po ay naibigan ng mga sari-sari mga love team fans at supporters ang ating mga update sa mga celebrities at mga love team na binanggit po natin. At maraming salamat sa lahat ng mga subscribers ulit. Dahil sa inyo, patuloy po kayong nandiyan dyan, kaya patuloy po ako nandito. Kahit nagkakasakit na tayo, babawi at babawi pa rin po tayo. At gaya nga ng mga pinapangako natin dito, sisikapin po natin na, alam nyo, maipaabot sa inyo ang mga samut-saring mga update tungkol sa ating mga minamahal, mga celebrities, mapapolitika man yan na nai-involve sila doon, or kaibigan sila ng mga politiko. Ay, politiko pa rin talaga. Maraming salamat sa lahat ng mga sponsors po namin. Muli, nagpapasalamat ang Ambet Nabus mula sa Maritas University, Unbearable Channel, Bulgar, Hataw, Chronicle.ph Manila, at marami pang ibang mga ginagawa po namin. Simas Philippines, Ideal Vision, Faces and Curves, ang mga doktor na kaibigan namin, at ang mga lahat ng mga team Unbettable sa lahat ng sulog ng bansa, ng mundo, mga kapwa Oragon, mga kapwa Bicolano, mabuhay tayong lahat!